Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Wednesday at ang ating pong pag-aaral, katulad po ng ating nasimulan, ito po ay sa aklat po ni James. Nasa chapter 5 na po tayo at ang ating pag-aaral ngayong araw ay pinamagatan ko pong Warning Against the Oppressors. Ito po ang sinasabi sa James chapter 5 verses 1 to 6. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata. Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulayan. Kahapon tinalakay natin ang kahalagahan ng pagsasalalay ng ating mga buhay at ng ating mga plano sa kamay ng Diyos. Ino-oppose ng Diyos ang mga mapagtungayaw o yung mga tao na ang tingin nila sa kanilang mga sarili, alam nila ang lahat. Ina-accuse ng Panginoon ang mga taong nagpaplano sa bukas na mapagmataas sapagkat sino nga ba ang may kapangyarihan tungkol sa bukas kundi ang Diyos. Yung mga taong nagsasabing pupunta kami roon, magnenegosyo kami roon at kami ay mamumuhay doon. Ang sabi ni Santiago, paano mo nasisiguro meron ka pa bang bukas? Kaya ang dapat mong gawin, ang dalangin ng puso mo ay kung kalooban ng Panginoon. Kaya po yung pamumuhay under the sovereignty of God and under the will of God is so important na maintindihan ng mga mananampalataya. Kasi nga po, marami naman ng tao sa panahon natin ngayon nagpaplano, nagbabalak, pero hindi kasama sa plano, sa balak ang Diyos. Dito po sa James chapter 5, 1 to 6, this is a sobering and prophetic denunciation against oppressors who have used their wealth unjustly. Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi masamang yumaman. Hindi masama na magkaroon ng mga ari-arian, ng mga mamahaling kagamitan. Hindi po yan masama. In fact, hindi naman po pare-pareho ang kaloob na ipinagkakaloob ng Diyos. Nakadepende po yan sa kung ano ang plano ng Diyos at sa kung ano ang kanyang tinutupad sa ating mga buhay. Sabi ng Biblia, yung pinagkatiwalaan ng marami ay sisingilin sa marami. Kaya the more you have, the more responsibility you will have. Kaya dito, may malaking pananagutan ang mga mayaman. May malaking pananagutan yung mga pinagkatiwalaan ng mas maraming resources. Kasi mas maraming sisingilin sa kanila sa pagdating ng araw. So ito pong ating talatang pagbubulayan ay passage full of warning, judgment, and moral clarity. Ipinagbabawal ng Diyos dito ang oppressions. Ang sabi po niya sa verse 1, listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Ito po ay para sa mga mayayaman na mapagsamantala, sa mga mayayaman na nang o-oppress, naninikil, yung mga gumagawa ng hindi matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Oppression is against the will of God. Oppression is something that violates the commandment of the Lord. Oppression is strongly condemned throughout the Bible because it violates the character and commandment of God to show justice, mercy, love to others.
So, sa araw pong ito, titingnan natin ang ilang malalim na dahilan kung bakit kinamumuhian ng Diyos ang oppression. Why God hated the oppressors. Una, number one, oppression violates God's justice because God is a God of justice. Amen po ba doon? Deuteronomy 32 verse 4, Isaiah 30 verse 18, oppression using power unjustly to harm or to exploit others is directly opposed to the nature of God. Sinasabi na Ecclesiastes chapter 4 verse 1, again, I saw all the oppressions that are done under the sun, and behold, the tears of the oppressed, and they had no one to comfort them. So, galit ang Diyos sa oppression. Isaiah 10:1 and 2, woe to those who decree iniquitous decrees to turn aside the needy from justice. Dito po makikita natin, oppression is not just a social issue, it is a theological one. Oppression is rebellion against the just rule of God. God is a God of justice. So bilang mga mananampalataya, again, huwag niyong kakalimutan, ang sinusulatan dito ni Santiago ay mga mananampalataya. At yung mga mananampalataya na binigyan ng Diyos ng kayamanan, binigyan ng Diyos ng opportunity na magkaroon ng kapangyarihan, ang sabi ng Diyos, huwag kayong mang-o-oppress because galit na galit ang Diyos sa issue ng oppression. Second, oppression hurts the vulnerable, whom God protects. Throughout the scripture, God shows special concern for the poor, for the widow, for the orphan, for the foreigner, groups most vulnerable for oppression. Kaya kung babalikan po natin ang James chapter 1, ano po ba ang tunay na relihiyoso? Ang sabi, ang tunay na relihiyon ay yung sa harapan ng Diyos ay nag-aalaga saan? Sa mga balo, sa mga ulila, sa mga foreigners, yung nag-aalaga sa mga vulnerable people or group of society. At sino ba yung commonly ay subject sa mga oppression? Hindi po ba yung mga walang kakayahan? Sila po yung napagsasamantalahan eh. Ang napagsasamantalahan ay yung mga mahihina. Pero wag nating kakalimutan, ito ang nais ng Diyos na protektahan at ito po ay ipinapakita ng tunay na relihiyoso, ang pagiging mapagbantay sa mga vulnerable sector na ito ng society. Sa Psalms 82, 3-4, give justice to the weak and the fatherless, maintain the right of the afflicted and the destitute. Yan po ang paalala ng Salmo. Sa Exodus 20, 21-24, God warns Israel not to oppress the sojourner, the widow, the fatherless, or they will face His wrath. So makikita po natin talagang galit na galit ang Diyos sa panlalamang, sa panggigipit, sa oppression. At kung merong mga ganitong mga bagay na nangyayari, ay hindi ito ikinatutuwa ng Diyos. Kaya ang paalala ni Santiago, hindi dapat ito nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Theological insight to oppress the weak is to invite God's judgment because God is their defender. Lalo na yung maraming mukhayang mga panggigipit, mga kapatid eh. Maraming mukhayang mga panggigipit. Kung ikaw employer, hindi ka nagpapasahod ng tama, galit ang Diyos dyan. It hurts the vulnerable. Wala naman choice yung walang hanap buhay kundi pumasok sa trabaho, maghanap ng hanap buhay. Pero hindi pinapasahod ng tama ayon doon sa itinakdang wage ng pamahalaan. Meron pa yung mga panggigipit katulad halimbawa ng pagpapatubo. Okay lang naman yung magpatubo kung iyon ang itinadhana ng pamahalaan ng bangko, pero napakarami po mayayaman ang nagpapatubo ng sobra-sobra. Hindi na kinilabutan na namumuhay doon sa panggigipit sa kanilang
kapwa. Pangatlo, oppression is a sign of wickedness. Ito po'y palatandaan talaga ng kasamaan. In both the Old and the New Testament, oppression is associated with the wicked and ungodly. Ang nanggigipit ay palatandaan ng hindi mananampalataya. Kaya kung merong mananampalatayang nanggigipit at ganito ang iyong buhay, magsisi ka sa kasalanan mo. Ito po yung paalala ni Santiago. Proverbs chapter 14 verse 31, whoever oppresses a poor man insults his maker. Insulto sa Diyos ang oppression. Kasi ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Sabi diyan, God who is generous to the needy honors him. Ezekiel 22:29-31, mababasa natin diyan, God condemns Israel for oppressing the poor, the needy, and He says His judgment will fall on them pag hindi sila tumigil sa kanilang oppression. So anong warning? Persistent oppression is a sign of a heart far from God. Ang panggigipit ay palatandaan ng isang pusong malayo sa Diyos. Pang-apat, Jesus came to set the oppressed free. The mission of Christ includes liberating the oppressed. Luke 4:18 says, and he is quoting Isaiah 61, He has sent me to proclaim liberty to whom? To the captives, to set a liberty to those to whom who are oppressed. So iyan po ang misyon ng Panginoon. He was sent to set the captives and to liberate those who are oppressed. Matthew 23 verse 4, Jesus condemns the Pharisees for burdening people with heavy religious rules. Ang tawag doon ay spiritual oppression. Ayan, so marami pong ganyang mga simbahan na po, nagpapahirap, nagpapapasan ng mga kung ano-anong mga rules sa kanilang mga miyembro, samantalang ang Panginoon ay naparito para tayo ay palayain doon. Let us look at the gospel lens. The gospel, the word of God, the good news, liberates people not only spiritually, but also calls us to relieve others from all forms of oppression. Mga kapatid, ang pangaalipin, ang panggigipit, ang mga bagay na nagpapahirap lalo sa mga mahihirap ay kinamumuhian ng Diyos. Kaya kung ikay mananampalataya at ganito ang attitude mo, nanggigipit ka, galit ang Diyos dyan. Nagbabanta ang parusa ng Diyos sa sinumang nang o-oppress. Panlima, Christians are called to justice, mercy, and love. Mga mananampalatay tinatawag na magbigay ng hustisya, ng kahabagan at ng pag-ibig. The Christian life is one of humility, justice, and mercy. Ang opposite niyan ay oppression. Kapag wala kang kababaan, hindi ka nagbibigay ng hustisya, at wala kang kahabagan, nanggigipit ka. Micah chapter 6 verse 8, what does the Lord require of you? But to do justice, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Kaya yung binanggit natin dyan, humility, justice, and mercy, iyan ang requirement ng Diyos sa mga mananampalataya. What does the Lord require? Micah asks, the answer, to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. James chapter 5, ito po yung ating talata. God warns rich oppressors who exploit workers that their judgment is coming. Discipleship insight, true faith must be seen in how we treat the lowly and the powerless. Yan po ang tunay na pagiging relihiyoso. Mga kapatid, sa Reformed tradition, we believe that all things, lahat ng bagay, including wealth, must be stewarded under the lordship of Christ. Can we say amen? Lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos,
kay kayamanan, karunungan, anuman, relationship, whatever we have, dapat po nating gamitin ayon sa naisin ng nagkaloob nito. We must be a good steward of everything that we have under the lordship of the Lord Jesus Christ. So this text does not condemn wealth itself. Uulitin ko, hindi masamang yumaman. Kung mayaman kayo ngayon at marami kayong sobrang pera, praise the Lord. Mapalad ka, kapatid. Higit kang pinagpala sa tao na lahat. Para si Maria. Higit kayong pinagpala sa iba. Kung meron kang sobra na natira sa bank account mo, kung meron kang sobra sa iyong wallet, sa lukbutan o kung saan mo man itinatago, mapalad ka. Kasi ang katotohanan, napakaraming taong naghihikahos. Napakaraming mga taong hindi alam kung saan kukunin ang susunod nilang pananghalian, almusal o hapunan. May mga taong sumasala na ng pagkain sa bawat araw. Kaya kung meron ka, mayaman ka. Kung meron kang sobra, mas mayaman ka pa. At kung marami kang ari-arian, ay naku, pinagpala ka sa lahat. Ngayon ang tanong, ito po ba'y masama sa paningin ng Diyos? Hindi. Kasi God is the giver. Ang tanong lang ay ito, pag binigyan ka ng Diyos ng mga bagay na marami at mga bagay na labis, anong plano mong gawin dito? The text that we have today in James chapter 5, 1-6 does not condemn wealth, does not condemn riches, but the ungodly use of wealth, like hoarding of it and exploitation of others to gain it. Now in James chapter 5, 1-6, ang sumulat nito ay si James na half-brother ni Jesus. Again, ang context, he wrote this letter to the scattered Jewish Christian audience. Doon sa chapter 4, he warned believers against pride and presumptions. Pero dito sa 5, 1-6, he shift to rebuke wealthy landowners, likely unbelieving oppressors who were exploiting the poor, especially the laborers. So, this mirrors the prophetic tone of the Old Testament, katulad ng sinulat ni Amos, ni Isaiah. They denounce social injustice. Pero kung meron nito nung panahon ni Amos at ni Isaiah na mga mapanikil na mga mayayaman, mga kapatid, kitang-kita rin natin yan sa panahon natin ngayon. Yung mga mayayaman, nagpapakayaman pa, hindi na malaman kung anong gagawin sa salapi, ayaw pang tumigil. At ang malupit nito, yung kayamanan sa halip na gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa pagdamay, ginagamit pa ang kayamanan sa panggigipit para sa iba. Kaya if we are going to look at the text, so, tingnan po natin one by one, exposition of the text. This is a terrifying warning. James 5:1, ang sabi, now listen, you rich people, weep and wail. Aba, umiyak kayo at manangis kayo because of the misery that is coming on you. So, this verse begins with the prophetic lamentation. Isang hula tungkol sa pananaghoy na mangyayari sa mga mayayaman, sa mga mapanggipit. James uses language similar to the Old Testament judgment oracles. The rich are called to mourn not for repentance, but because divine judgment is imminent. Ito po hindi panawagan para magsisi actually. Ito po'y panawagan para tumangis dahil ang judgment ay hindi mapipigilan. Sa mga mapanggipit, hindi mo naman sila mape-persuade na huwag manggipit. Kaya ang sinasabi nito ni Santiago, wala rin lang akong magagawa sa inyo,
hindi naman kayo masasaway, hindi kayo mapipigilan, eto na lang ang sasabihin ko. Tumangis kayo't umiyak dahil sigurado ang parusang darating sa inyo. So this is a terrifying warning for the rich. The rich are called to mourn. Anong insight natin dito? Take note mga kapatid. God is not indifferent to injustice. His justice is meticulous and He holds all accountable. Huwag niyo po ipalagay na ang parurusahan lang ng Diyos ay mayayaman. Yung mga oppressor, hindi. Lahat ng kasalanan parurusahan ng Diyos. Lahat ng hindi mananampalatay makakaranas ng parusa ng Diyos. Pero dito, binibigyang emphasis ni Santiago ang katotohanan na yung mga meron, yung mga nagtataglay ng sobrang ari-arian, they are the one that has more tendency to oppress people. Yun po ang realidad. Kaya this echoes Romans 2:5, which warns of storing up wrath for the day of judgment. Kayo na mayayaman, kayong mga mapang-api, nag-iipon kayo ng galit ng Diyos sa panahon ng paghuhukom. So ano pong illustrations pwede nating gamitin? Imagine niyo a corporate CEO who hoards billions in bonuses while underpaying and overworking his employees. Nakikita ito ng Diyos. Walang iniwan doon sa mga trabahador ng PhilHealth, mga CEOs, corporate people sa SSS sa Philippines. Christmas party lang ng mga empleyado ng SSS ng PhilHealth. Milyon-milyon ang inuubos nila pera ng mamamayan. Anong tawag doon? Wala naman tayong magawa. Hindi naman natin sila maipakulong. Pero ito po yung pambawi natin doon. Ang sabi ng Diyos, now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming on you. Tandaan niyo mga kapatid, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita itong lahat ng Diyos. Kaya yung mga mapagsamantala, mapanggipit na mga may-ari ng kumpanya, mga mayayaman na kung gano'n na lamang kung maliit ng kapwa, may oras at may panahon. Ang sabi ng Biblia, tumangis kayo, magsisiiyak kayo dahil sa nararating na misery sa inyong mga buhay. So, ano pa ang sabi ng ating Panginoon? Sa talata po ng verse 2 and 3, pinakita ni Santiago na nabubulok naman ang kayamanan. Ang sabi ni Santiago 2 and 3, your wealth has rotted, and moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Ito ang kahihinatnan. Pinakita ni Santiago ang pwedeng mangyari sa mga kayamanan na naging dahilan at naging cause ay ang pang-aalipin sa iba. James uses vivid imagery to show the futility of hoarded wealth. Garments, food, gold, symbols of wealth. Ang sabi, they are decaying. Yun naman ang totoo mga kapatid. Nakapanood po ako ng isang mahilig mag-ipon, nag-alkansya. Ang ginamit na alkansya ay yung bungbong, yung kawayan. Doon niya hinuhulog yung mga perang papel. Yung perang papel, inihulog niya doon sa alkansya na kawayan. Kamukat-mukat mo nung kanya na itong binuksan. Dahil yung kawayan ay may bukbok. Kinain ng bukbok yung kanyang salapi. Nung binaksan niya ito, durug-durug na po yung perang papel. Mga kapatid, ganun-ganon ang palatandaan ng mangyayari
sa mga taong mapanikil. Hindi rin nila matitikman ang kanilang pinagpagalan. Hindi po ba mga kapatid, kahit gaano karami ang salapi na meron ka, at kung ikaw ay mapagsamantala, darating yung panahon, hindi ka maisasalba sa karamdaman ng salaping meron ka. Minsan kaiinggitan mo pa ang mahirap na kumpleto ang kidney, walang problema sa puso, walang cancer sa lungs, malusog ang katawan, pero ikaw nakatakot-takot ang salapi, kahit na anong bayad gagawin mo, magkaroon ka lang ng bagong kidney. Gumaling ka lang sa cancer. O mapalitan yung iyong malabong mata, mga kapatid, darating ang panahon ng paninikil. Pero ang panahon ng pagbabayad sa ating mga sinikil. Ang sabi ni Santiago, lahat naman ng yaman, mabubulok lang yan. So, biblical example po nito, alam naman natin sa Luke chapter 12, 16-21, yung parable ng mayaman hindi po ba? Natalakay natin to kahapon Akala niya, sa kanyang dami ng kayamanan, okay na siya, eat, drink, and be merry. Giniba niya yung kanyang barn, nagtayo ng malaki sa dami ng kanyang hinarvest. Ano sabi niya? Soul, you have ample goods. Eat, drink, and be merry. But God said, fool, this night your soul is required of you. Nakita niyo po mga kapatid. Kaya, in application, God is not against saving. God is not against planning wisely. But God warns against storing wealth for self-indulgence with no regard for His kingdom, with no regard for the poor and the vulnerable. Mabubulok lang yan. Amen? Pangatlo, God condemned by hoarded wealth. James 5:3, your gold and silver are corroded, their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. Ito po yung last portion. You have hoarded wealth in the last days. This is not just foolish, it is dangerous. To live in the last days. Ano ba ibig sabihin nun? Pag sinabing last days, the time between Christ's first and second coming and still serve mammon is to be blind to eternity. We cannot deny, nasa last days na po tayo mga kapatid. At kung nasa last days ka na ng buhay, tapos wala ka pa rin inisip, kundi kayamanan, you are living blindly to eternity. Wag na yon. Let's say, hindi naman alam kung kailan babalik ang Panginoon Wala naman nakakatiyak kung kailan siya babalik Opo. So, granting, hindi natin alam yon. At sabihin natin, matagal pa yon. What about your life? What about your life? Kung ikaw, mga kapatid, ay edad 50 na ngayon, yung mga kaidarin ko, yun ang ating pag-usapan, yung mga kaidarin ko kasi mostly ang nanonood naman sa Tinig ng Pag-asa, mga edad 40 pataas Yun po yung nakikita ko sa Facebook. Alam niyo po ba sa Facebook, pwede niyo malaman kung sino-sino nanonood, kung ano yung gender, ilan ang babae, ilan ang lalaki, nakikita ko po yun. Ilan ang nanonood galing Pilipinas, ilan dito sa Canada, ilan sa US, nakikita ko po yun. Pwede pong makita yon. So ngayon, ang tanong, yung mga nanonood sa akin na mga edad 50, are you living your life as if it is your last? Kapatid, ang buhay na meron ka, yung ngayon lang Di ba? Yung bukas walang guarantee. Kung ikaw, kapatid, ay 50, diabetic, hypertensive, mataas ang kolesterol, naku, namumuro na. Kumbaga sa bingo, namumuro na po tayo sa huling bahagi ng panahon. Anong iniisip mo? Ang iniisip mo pa ba, kapatid, ay puro pa rin pagpapayaman? Ang iniisip mo pa ba ay puro na lang din may kinalaman sa pera o salapi?
Kapag ganoon, you are not thinking for eternity, you are blind to eternity. Sa Reformed theology, Calvin taught that everything we own is a trust from God. Lahat ng ating pag-aari ay pagkakatiwala natin sa Diyos. Hoarding wealth while others suffers is a violation of God's creational intent for stewardship. 1 Timothy 6:17-19, katiwala tayo ng lahat ng resources ng Diyos. At iyan, madalas, pinapasobra ng Diyos para naman pandamay at pantulong sa iba. Or para gamitin sa ministeryo at sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Amen? So kaya kung meron kayo, suportahan niyo yung mga mission work, suportahan niyo yung mga gawain ng Panginoon, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo, suportahan ninyo. Give them your support financially, doon nyo ilagay ang inyong mga kayamanan. Kapatid, yung mga mahuhusay na financial planner, listen to me. Marami kayong pera sa bangko. No po? Tinatansya na natin yan eh. Yung mahuhusay na financial planner, ito para sa pagkain, ito para sa mortgage, ito para bayarin sa kotse, ito ay para sa leisure o para sa retirement. Ginagano na natin eh. Tanong, kasama ba sa mga itinatasa o ibinabudget mo sa financial plan mo ang misyon, gawain ng Ebanghelyo, pangangaral ng Ebanghelyo at ano pa? Meron ka bang ganon? Tandaan ninyo mga kapatid, lahat ng lalabis doon sa mga bagay na ginagasta mo para sa sarili, iyon ay dapat magamit sa gawain ng Diyos at sa pagdamay sa iba. Dito po sa talata na susunod, in-expose ang injustice. James 5:4 says, "Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty." Dito po sinabi ni Santiago na napakalupit mo eh. Yung mga naglilinis ng iyong bukirin, yung mga nag-aani sa iyong bukirin, hindi mo binabayaran ng ayos. Yung kanilang mga pagtangis ay nakarating sa tenga ng Diyos. And this echoes the Exodus story. God hears the cry of the oppressed in Exodus 3:7. It also reminds us that God is a just judge who defends the weak. Alam niyo po mga kapatid, naalala niyo ba si Ruth at saka si Boaz? Si Boaz, siya po yung naging asawa ni Ruth. Na po, hindi na natin tatalakayin to ng mahaba. Pero alam niyo po ba mga kapatid, si Boaz ay matuwid na tao ng Diyos. Matuwid siya sa harapan ng Diyos. Meron siyang field. At yung kanyang field, kapag nag-aani na yung kanyang mga tauhan, hindi nila kinukuha yung mga panabi. Yung mga gitna lang ang kinukuha niya. Yung mga panabi, para yun sa mga harvesters. O yung sa mga mahihirap na namumulot ng mga naiiwanan sa ani ng mga mayayamang bukirin. Sinasadya ni Boaz na mag-iwan siya para doon sa mga mahihirap. Mga kapatid, tayo ba naglalaan para sa mga dukha? Naglalaan para sa mga mahihirap? Naglalaan ba tayo para sa gawain ng pagdamay at pangangaral din ng Ebanghelyo? So, anong practical example nito? Farm workers who are underpaid while landowners enrich themselves. This verse assures the laborer that God sees and hears. Amen? Kaya kung ikaw yung argabyado at ikaw yung na-oppress, kapatid, huwag niyong kalimutan, nakikita naman ng Diyos
ang lahat. Amen? At may warning din sa self-indulgent living. Verse 5, anong sabi? You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourselves in the day of slaughter. Ang lupit, no? Mayaman ka, oppressor ka, namuhay ka sa kasaganaan, sa self-indulgence, pinataba mo ang iyong sarili sa panahon ng pagkatay. Parang baboy, ano po? Naisip niyo po ba yun? Na para lang tayong baboy. Kung ikaw ay oppressor, na nagpapayaman ka at nag-iipon ka ng kayamanan, para kang patabaing baboy. Dahil pagdating ng araw, ikaw ay kakatayin. Nakakapangilabot po ito, mga kapatid eh. Nung binag-aaralan at binabasa ko po itong talatang ito, bigla po akong, kumbaga, binigyan ng kurot sa aking puso na kung meron talaga na labi sa akin, pinapaalala ng Panginoon, Pastor Ruel, hindi na yan sa'yo. Yan ay dapat magamit sa gawain ng Panginoon. Dapat pong magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, hanggat mayroong lakas, mayroong kakayahan na magministeryo, humayo sa mission field, makasuporta sa mga gawain ng Panginoon, doon na lamang po ako at ang aking sambahayan, inilalaan namin ang aming mga buhay at ang aming mga resources. Importante po yun. So, this is ironic image 3, fattening oneself like cattle before slaughter, living in self-indulgence while others suffer, is a sign of spiritual blindness. Ang ganda pa nga ako, ginamit na example dito, cattle eh. Ako ginamit ko example, baboy. Po. So ang illustration, like a person eating lavish meals every day while ignoring the hungry outside his gates, echoing the rich man and Lazarus in Luke 16:19-31. Kung saan sa Luke 16 binanggit ang isang mayaman na nagsusuot ng purple, no, at isang mahirap na namumulot sa dulang ng mayaman. Pareho silang namatay. Si Lazaro, kinuha ng anghel, dinala sa sinapupunan na Abraham. Ang mayaman, inilibing, dinala sa Hades ng pagdurusa. Kaya, ano ang sabi? There is a time of slaughtering. Parang baka lang na pinataba and then inihanda sa katayan. Ngayon, verse 6 na po tayo. Condemning the righteous. James 5:6, you have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Ito po malupit eh. The wealthy, the rich use their power to suppress and exploit. Some believe this may refer to legal manipulation that led to the death or oppression of innocent people. Yan lang naman po ang context niyan. Marami pong mayaman, ginagamit ang kayamanan para sa kanilang sariling kapakanan. Ngayon po sa Pilipinas, nanonood po ako ng mga balita eh. Yun pong 34 na sabungero na pinagpapatay, itinapon doon sa Taal Lake. Naku po, imposible pala hong makakuha yun. Yung palang Taal Lake, ubod pala ng laki niyan. Mas malaki pa pala yung Taal Lake kesa sa pinagsama-sama na Maynila, Bulacan, no? Laki pala nun, ano? At napakalalim pala niyang Taal Lake, kaya pala dyan pala itinatapon ng mga mayayaman yung kanilang mga pinapatay. No wonder, siguro po, pag talagang masisisi dyan, napakaraming mga buto ng taong inilibing dyan sa Taal. Ay, can you imagine, walang pakundangan ng mga mayayaman na ito para damputin na lamang at kunin tong mga to at ginagamit. Ang balita, mga kernel, ang mga inutusan
mga nasa otoridad, ganyan ang kayang gawin ng mayaman. Kayang mag-utos na patayin si ganito, dukutin si ganito, at i-manipulate ang batas. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Take note mga kapatid, hindi ko po sinasabi na yung mga pinatay na mga sabungero ay matutuwid, no? Marahil nandun sila sa kalagayang yun kasi mga mandaraya rin yung mga sabungero na yun eh. Yun daw yung mga nandadaya. Kaya pinagpapatay. But anyway, any rate, hindi po yun ang issue natin dito. Ang point ko lang po rito, yung mga mayayaman, they have the means para lalo pang makapanggipit. So, ano ang Christ-centered insight? This verse points us to Christ, the ultimate righteous one, who was condemned and did not resist. He suffered injustice to redeem His people. Tandaan niyo mga kapatid, pinagbabawal ni Santiago at ng banal na kasulatan ang manggipit, ang mang-api. Hindi po ito patungkulang sa mga mayayaman kasi may mga mahihirap din naman na mapang-api, mapanggipit. Pero ang pinupunto lang ni Santiago, ang mas may kakayahan na manggipit at mang-alipin ay yung mga merong salapi. So, ano ang practical application nito? 1. Let us check our stewardship. How are you using the resources God entrusted you? Ginagamit mo ba ito to hoard or lavish living for self-indulgence? Ano po? Hoarding and lavish living for self is condemned by God. So check your stewardship. Kumusta ka kapatid bilang katiwala ng Diyos? Nagagamit ba yan para sa kaluwalhatian ng Diyos? Pangalawa, do not exploit others for gain. Kung ikay employers, business owners, and even ministry leaders, we must ensure fairness and justice. Huwag nating gamitin ang posisyon, huwag nating gamitin ang kayamanan para sa ating sariling kapakinabangan. Beware of functional atheism. Ano yon? Ito yung living as if this world is all there is reveals a heart not shaped by eternity. Ito po yung pamumuhay as if itong mundong ito ang lahat. Tandaan, iiwanan natin lahat. At ang sabi nga ni Santiago, mabubulok ang lahat ng yaman. Pangapat, trust in God's justice. To the oppressed, sabi ng Biblia, God hears your cry. So we need to be patient. He will repay. Kung ikay ginipit, dinala ka sa sitwasyon, nakaawa-awa at kahabag-habag ng mga may kapangyarihan at ng mga mayayaman, maghintay ka lang kapatid. Ang Diyos ang siyang babawi. Amen? Now, bilang reflection questions, in what ways might I be hoarding resources instead of using them to bless others? 2. Do I treat people, employees, workers, service providers with justice and dignity? 3. How can I guard my heart from the love of money and self-indulgence? And the last, do I believe that God sees and will act against injustice in His time? Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Pwede po bang saglit tayong tumungo? Tayo po'y manalangin. Our gracious and loving Father, we tremble before you today through your word, acknowledging your holiness and hatred of injustice. Lord, forgive us where we have turned wealth into an idol, where we have loved luxury more than righteousness, and where we have closed our ears to the cries of the needy.
Lord, teach us to steward our possessions as tools for your glory and the good of others. May you strengthen the hands of the oppressed and comfort the afflicted with the hope of your coming judgment and justice. Help us, O Lord, to live in the light of eternity with generous hearts and Christ-like compassion. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Kung payayamanin mo po sila, Panginoon, turuan mo silang mabuting katiwala ng kayamanan. At yung mga mayayaman at may labis na sa kanilang mga pinag-iipunan, Panginoon, turuan mo silang gamitin ito para sa iyong kaluwalhatian, para sa pagdamay sa mga nangangailangan, at huwag gamitin sa panggigipit sa iba. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. God bless po sa inyo.